Ate Monique? Estelia? Ikaw na ba yan? Ako na nga ho ito. Ay Diyos ko, bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang tagal mong nawala. Taglayang hindi maipaliwanag na kagaanan ng dibdib, maluhaluhang lumapit si Lia sa sister-in-law niyang si Monique. Agad niya itong niyakap nang mahigpit at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Dahil doon, hindi niya napigilang humikbi. Anong nangyari sa'yo? Ba't bigla ka nalang hindi nagparamdam noon? Mahabang kwento ate. Gusto ko mang sabihin sa'yo ang lahat ngunit uubusin na ng isang araw eh. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tiningala ang mansyon sa harapan niya. Nang pumasok siya sa property, hindi niya maipaliwanag ang pagkagulat at pagkamangha. Ibang-iba yon sa iniwan niyang kubo, 6 na taon na ang nakaraan. Ang dating gusot na dingding ay napalitan ng mamahaling bato na tila isang palasyo. Sa ganong pag-iisip, pumasok din sa kanyang alaala ang masayang pamilya na meron siya. Ang asawa niyang si Trojan at ang anak nilang si Torrefranca. Hindi niya akalain na pagkatapos ng 6 na taon, magiging mayaman ang mga ito. Ngunit noon pa man likas ng masipag at wais ang kanyang asawa. Nandito po ba ang mag-ama ko? Anya, may taglay na kagalakan sa kanyang dibdib nang itanong yon. Hindi na makapaghintay ang babae na masilayang muli ang mga ito ngunit natigilan siya nang makitang nalungkot ang ekspresyon ni Monique. Ang mag-ama mo? Oo ate, nandiyan ba sila sa loob? Nagulat nga ako dahil dito ako binaba ng tricycle eh. Sobrang nag-iba yung bahay. Dati kubo lang, ngayon naman mansyon na. Kung hindi pa ako kinumbinsi ni mamang driver, hindi ako maniniwala na ito yung bahay namin dati. Akala ko naligaw ako eh. Ganito kasi Lia. 6 na taon kang nawala at wala man lang paramdam sa amin. Sa 6 na taon na yon, maraming nangyari. Mayaman na si Trojan ngayon. Bilyonaryo na ang kapatid ko. At ang anak niya namang si Torrefranca ay wala rito dahil kasalukuyang nasa birthday party ng kaibigan niya. Tila ba sinuot ng lamig ang buong sistema niya. Nanindig ang buong katawan ni Estelia. Sa narinig at pakiramdam niya, hindi magawang prosesuhin ng kanyang utak ang mga narinig. Mayaman na ang asawa niya, bilyonaryo pa ito. Totoong bilyonaryo si Trojan? Anong nangyari? Pwede na ba akong pumasok ngayon? Hindi na ako makapaghintay na makita ang asawa ko ate. Hindi pwede Lia. Isa pang dapat mong malaman. Galit na galit sa'yo ang asawa mo. Ha? Ano bang iisipin mo? Bigla ka na lang nawala nun. Hindi ka tumawag, hindi ka nag-text, kahit paramdam man lang. Munti ka nang mabaliw ang kapatid ko sa'yo. Mabuti na lang nakabangon siya at swinerte sa buhay. Yun nga lang, dala-dala rin niya yung sama ng loob ng malamang sumama ka raw sa ibang lalaki dun sa Dubai. Ano? Hindi totoo yun ate. Parang bumagsak ang mundo sa katawan niya. Napaatras sa gulat si Lia nang marinig yun. 6 na taon na ang nakakaraan. Nakipagsapalaran siya sa Dubai upang magkaroon ng magandang buhay ang anak. Napagkasunduan nila ngayon at mabuti naman ang relasyon nila ng asawa. Understanding at napakabait nito. Ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, nabago ang lahat. Kaya sa loob ng 6 na taon, ngayon lang nakauwi ang babae. At inaasahan niyang naghihintay pa rin ang mag-ama sa kanya. Yun pala, hindi na. Dahil akala nila sumama siya sa ibang lalaki at inabando na sila. Tila sinaksak ang kanyang dibdib. Sinong nagsabing sumama ako sa ibang lalaki? Anong ginagawa mo rito? Dumagundong ang isang baritonong tinig. Doon na sumunod na nakita ng babae ang lalaking galit na nakatayo sa pintuan ng mansyon. Walang iba kundi si Trojan, ang asawa niya. Trojan, mahal, kumusta na kayo? Ilang taon na kung hindi nakauwi, pasensya na. Nanginginig man ang tuhod, lumapit ang babae rito at akmang yayakap nang bigla na lang siyang tinulak ng lalaki.
Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Mahal naman. At huwag mo rin akong tawaging mahal dahil matagal nang nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Wala nang natirang pagmamahal sa puso kundi puot at galit dahil sa ginawa mo. Nasabi nga sa akin ni Ate Monique na akala niyo inabandon ako kayo pero hindi totoo yun, mahal. Hindi ko kayo iniwan. Hindi ko kayo inabandon na. Hindi ko magagawa yun. Sinungaling. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ng anak mo, ha? Lakas ng loob mo magpakita dito. Nandidiri ako sa'yo, Esteria. Doon na tuluyang napahagulgol ang babae. Anong ginawa ko? Para ba siyang ninakawan ng abilidad na huminga dahil sa pagtipo ng mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Sising-sisi siyang umalis sa bansa noon. Kung sana hindi niya iniwan ang mag-ama niya, hindi ito mangyayari. Hindi sana nasira ang masaya nilang pamilya. Ano? Nagsawa ka na ba sa lalaki mo? Ayaw mo na doon pagkatapos mo malaman na mayaman na ako? Tsaka babalik dito at magmamakaawa? Makakawa po na. Hindi ako ng lalaki sa tumbay, Trojan. Kaya lang ng anak natin na nasa isip at puso ko. Wala akong hinangad kung hindi ang mapabuti ang pamilya natin. Anong ginawa mo? Bigla kang hindi nagparamdam. Malalaman ko may ibang lalaki ka doon. Alam mo ba kung anong nararamdaman namin ng anak mo noong mga panahong yun? Alam mo ba na halos mabaliw ako kakaisip kung bakit ginawa mo yun? Hindi mo naman talaga naisip yun kasi nagpapakasaya ka na sa lalaki mo. Hindi totoo yan. Kung sino man na nagsabi sa'yo na sumama ako sa ibang lalaki, hindi totoo yun. Sino mga amin sa ginawa niyang kasalanan, ha? Mapagkakatiwala ang tao si Charmaine kaya wag mo kong bilugin. Maniwala ka naman sa akin, mahal. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag lahat. Lahat sasabihin ko, bigyan mo lang ako ng chance. Lumuhod siya rito. Kulang na lang halikan ng babae ang sapatos ng asawa ngunit tiningnan lamang siya nito na parabang maduming nilalang. I don't want to waste my fucking precious time to listen to that obvious lie of yours. Kung dati mahal na mahal kita na, kaya kong magpakatanga? Ngayon hindi na. Lumipas na ang panahong yun. Ibang tao na ang karap mo ngayon, Esteria. At ang lalaking to ay nangakong hindi na maniniwala sa kasinungalingan mo. Please, Trojan. Guard. Pinagdikit niya ang mga palad. Nagmakaawa ang babae ngunit huli na. Palabasin niyo na kayong babaeng yan. At wag niyong hahayaang makapasok yan dito, ha. Copy, sir. Tayo na, ma'am. Labas na ho kayo. Nasa pinakamababang parte na siya ng kanyang buhay. Dumagdag pa ang kahihiyan, sakit at sama ng loob na naramdaman niya nang walang laban siyang palabasin sa mansyon ng dapat sanay asawa at anak niya. Ang lalaking dapat sanay po protekta at magmamahal sa kanya ay siya pang umuntos na gawin yon sa kanya. Magpaganito ang buhay na pinili niyo sa akin, Panginoon. Alam mo, hindi ako matapang na tao. Hindi malakas ang loob ko. Hindi ko na kaya yung mga pagsubok na pinararanas mo sa akin. Napaluhod siya sa semento at tumingala sa langit. Wala siyang pake kung naghahalo na naman ang tubig at pawis sa kanyang mukha. Hindi pa ba sapat? Nahayaan mo kong sakatan at ikulong ng mga demonyong tao yun sa Dubai. Pati pa naman pamilya ko. Kukunin mo rin sa akin. Lahat na lang ng kasayaan na meron ako isa-isa mong kinuha. Sila Trojan at Torre Franca na lang ang natirang meron ako pero kinuha mo pa rin.
Hindi alam ni Esteria kung paano siya nakarating sa dating bahay na tinutuluyan ng pinsan niyang si Herjen. Ito na lang ang taong alam niyang makakatulong sa kanya kaya ginawa niya ito at agad namang dumating ang dalaga. Ay, Diyos ko, Esteria, ano nangyari sa'yo? Ba't ang payat-payat mo? At mukha kang miserable. Jen, hindi ko na kaya. Magulo man ang isip nito, niyakap pa rin siya ng pinsan at pinatahan. Okay lang, umiyak ka hanggat gusto mo para malabas mo lahat ng sama ng loob mo sa puso mo, ha? Ikwento mo na lang sa akin pag ayos ka na. Maraming salamat. Salamat dahil nandyan ka. Ang pinsan ang pinakamalapit niyang kaibigan. Sabay silang lumaki at ito rin ang naging kaagapay niya nang mamatay sa aksidente ang mga magulang niya noon. Kaya nang makilala niya si Trojan 15 years na nakalipas, doon lang muli nagkaroon ng kulay ang kanyang magulong buhay. 3 taon na silang naging magjowa nang mabuntis siya sa anak nila. Mahirap man, ngunit masaya ang naging pagsasama nila. Nairaraos yon dahil sa pagtatrabaho ng lalaki bilang kalgador sa merkado. Ngunit nang tumungtong ng 6 na taon si Torre, doon na sila nahirapan lalo sa pag-aaral nito kaya nagdesisyon siyang mag-abroad. Mabuti naman nung una ang kalagayan niya, patuloy sila sa komunikasyon ng asawa at anak hanggang sa nakaranas na siya ng delay na pasahod at physical violence sa mga among Arabo. Inilihim niya yon kay Trojan dahil ayaw niyang mag-alala ito. Akala niya bubuti rin yon kinalaunan ngunit nang kunin na niya ang naipong sahod sa mga amo, bigla na lang siyang binugbog at ikinulong sa sikretong kwarto sa basement ng mansyon. Doon, minaltrato na parang hayop ang babae. Nagtrabaho siya ng walang sahod araw-gabi, walang pahinga. Ilang beses siyang muntik mamatay at dun lang magiging maluwag ang mga ito sa kanya at pahihingahin ng isang araw lang. Pero kapag gumaling, ay balik trabaho ulit. Tumagal ng 6 na taon ng impyernong yan. Hanggang sa nakakita ako ng pagkakataon na tumakas. May selebrasyon noon yung mga amo ko kaya nakalimutan nilang ilak yung basement. Doon ako nakalabas at humingi ako ng saklolo. Sa tulong ng mga kababayan natin, nadala ako sa hospital at doon nagtagal ng 1 buwan bago makauwi dito. Napasinghap si Herjen nang marinig ang kwento niya. Hindi ko alam na gano'n na lang ang pinagdaanan mo sa abroad, pinsan. Grabe. Hindi makain ang asong pinagagawa nila sa'yo. Mapait siyang ngumiti. Hinubad ng babae ang suot na damit at ipinakita rito ang isa sa malaki ng sugat na naghilom na sa dibdib. Ay, Diyos ko, ang laking pasa niya na. Mga demonyo sila. Hindi lang yan ang mga sugat ko. Ito pa. Ipinakita rin niya ang likuran at ang mga hita niya. Tad-tad yon ng tama ng mainit na plancha. Hindi na nakapagsalita si Herjen at mahigpit na lang siyang niyakap. Muli namang naiyak si Estelia at mariing pumikit. Kung alam lang ni Trojan na ito yung nangyari sa'yo, babawiin niya yung mga sinabi niya sa'yo kanina. Ay naku, yung mokong na yun. Alam mo bang may girlfriend na yun na tumatayo pang ina ng anak niyo? Muli na namang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ayaw niyang makinig sa akin. Galit na galit siya at kinamumuhian niya ako. Pero mahal na mahal ko siya, Jen. Pero ayokong ipilit yung sarili ko eh. Siguro ngayon uunahin ko na lang yung anak namin. Miss na miss ko na si Torre. Hindi ko nga alam kung gano'n na siya kalaki ngayon. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Tutulungan kitang muling makita si Torre. Pero bago yan, kailangan mo munang magpaganda at bumangon para hindi mahalatang sobrang nalugmok ka. Tsaka ngumiti ka rin para hindi masyadong malungkot tingnan yung mukha mo. Salamat talaga, Janet, nandyan ka. Ano ka ba? Wala yun sa akin. Bukas na bukas, ititreat kita ng spa at rebond, ha?
Nilibre nga niya ito ng makeover sa buong katawan. Pakiramdam ni Leah, bumabata siya ng ilang taon kumpara sa kinagawian niyang wisyo. Tinulungan din siya ng pinsa na makahanap ng trabaho bago magsimulang maghanap ng mga impormasyon ang babae tungkol sa anak. 3 linggo ang dumaan matapos niyang magpakita sa mansyon ng asawa. Bumalik ulit siya. At dahil sa makeover, hindi nakilala ng mga guard ang babae. Doon halos napaluhod siya sa sahig nang masilayan sa unang beses mula nung umalis siya ang anak niyang si Torre. Ang anak ko. Ang tangkad na niya. Pinunasan niya ang luha. Pinili muna niyang iset aside ang nararamdaman at lumapit dito. Torre Franca, anak. Sino ka? Lumingon ang magandang 12 taong gulang na batang babae sa kanya. Kunot ang noo nito habang pinagmamasdan siya. Ba't mo ko kilala? Naupo ang babae sa harapan nito at hinawakan ang kamay ng anak. Hindi mo ba ako naaalala? Ako to, ang mama mo. Namiss kita ng sobra, anak. Ano? Mama? Tumango siya. Akala ni Leah kaya niyang pigilan ang emosyon ngunit nagkamali siya dahil mabilis na nagsibagsakan ang kanyang luha. Ako nga ito, si Mama Esterlia mo. Ang laki-laki mo na, anak. Halos hindi kita nakilala kanina at ang ganda-ganda mo rin. Ba't nandito ka? Ba't ngayon ka lang dumating? Alam mo bang matagal ka naming hinintay ni Papa? Pasensya na kung inabot pa si Mama ng 6 na taon, anak. Marami kasing nangyari. Masalimuot ang dinanas ni Mama sa kamay ng mga amo niya kaya nawalan ako ng kontak sa inyo. Hinaplos niya ito sa pisngi. Bahagyang natigilan ng batang babae at natulala sa kanya. Ay, ang ganda-ganda mo talaga. Dalaga na ang Torre Franca ko. Ano ba? Wag mo nga akong hawakan. Wala akong pake kung bumalik ka man. Hindi na ikaw ang mama ko. Anak naman. Anak. Tila nalaglag ang puso niya nang makitang kahit ang anak ay galit na galit sa kanya. Ba't bumalik ka pa rito? Hindi ka na sana umuwi at nagpakita dito. After all these years, kung kailan masaya na kami ni Papa? Iniwan mo kami nun kaya dun ka na sa Dubai at sa lalaki mo. Anak, tawarin mo ko, please. Mahal na mahal kita. I don't love you. You stay away from me. I hate you. Torre Franca, anak. What's happening here? Parang kidlat na kumulong ang baritonong boses ni Trojan sa buong paligid. Napaatras si Leah nang muling magtama ang paningin nila, only to be subdued by his dark and fuming eyes. Hindi mo pinagbabawal kita dito? Ba't bumalik ka pa rin, Leah? Gusto ko lang naman makita yung anak natin, Trojan. Wala kang anak dito. Ako lang ang magulang niya. Anak ko rin naman siya. Ako ang nagluwal sa kanya. Huwag mo naman sanang ipagkait sa akin ang karapatan ko bilang ina sa kanya. Yun na lang yung hinihingi ko. No. You will stay as nobody in our lives kaya huwag kang umasang babalikan dati. Wake up, Leah. Kasakay man ba ang dinulot sa'yo ng lalaki mo? Hindi totoo yan. Huwag mo akong pagbintangan na ng lalaki, Trojan, kasi walang katotohanan lahat yan. Kung alam mo lang lahat ng pinagdaanan ko sa 6 na taon na yun, well, wala akong pake. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap ang anak ko. Tori, anak, lumapit ka naman kay Mama, oh. Miss na kita. Kahit isang yakap lang, anak. Anong tawag man niya rito, mas lalo lang sumuot ang anak sa likuran ng ama. Paunti-unting binasag ang kanyang dibdib. Hindi niya nakayanan ang pamibigat nito. Trojan, what's happening here? Napalingon siya nang may nagsalita ulit. Boses ng babae yon at nang lingunin niya, isang matangkad at makinis na babae ang bumungad. Hindi man alam ang pangalan pero nalaman pa rin niyang ito ang girlfriend ng lalaki. Tita Charmaine! Mas lalong bumigat ang kalooban ng babae nang makitang walang kahirap-hirap na tumakbo ang anak nito
at yumakap. Oh, what happened, baby? Ba't ka nanginginig? Napatingin naman ito agad sa kanya, sabay kunot ng noo. Oh, seems like your mother showed up here today. Hindi na rin siya magtataka kung bakit kilala siya nito. Malamang nakwento na ng lalaki ang lahat sa bagong girlfriend. Bumuga siya ng mabigat na hangin at hinarap si Trojan. Guard, ba't niyo pinapasok ang babaeng to? Di ba nasabi ko na sa inyo nung nakaraan? Pasensya na ho sir. Hindi ko kasi namin siya nakakilala agad dahil nag-iba yung itsura niya eh. Pinasadahan nga siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, sabay ngisi. Hindi mo na ako kailangang ipakaladkad. Kaya ko maglakad palabas. Mabuti naman. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan sa paghahangad na makita ang anak natin. Gagawin ko ang lahat para makuha ang loob niya. Kahit wag ka na. Kahit siya na lang. What did you say? Alam kong inakala mong niloko kita kaya naghanap ka na rin ng iba. Pero sana, siguraduhin mo lang na hindi ka sasaktan ng babaeng yan. Pati na yung anak natin. Dahil kapag nangyari yun, wala akong may papangako sa'yo. Tandaan mo, mas mahal ko kaysa sa'yo ang anak ko, Trojan. Sarkastiko lamang itong ngumisi sa sinabi niya. Lumabas na ang babae at sumakay sa sasakyan ng pinsan niya. Hindi na ito nagtanong sa nangyari dahil nakita na agad ang malungkot niyang ekspresyon. Okay lang yan, bawi ulit tayo next time. Baka lumapit na yung loob sa'yo ni Tore. Yon ang na-realize ng babae. Sa sobrang dami ng mga pinagdaanan niya, ngayon pa ba siya susuko? Nilakasan niya ang loob at pinilit maging positibo. Ilang beses siyang sumubok na makita ang anak. Sa eskwelahan, sa park, sa kung saan man ito ngunit 3 beses siyang nabigo. Harap-harapan pa siya nitong itinanggi bilang ina nang itanong ng mga kaklase. Maluhaluhang tumalikod ang babae. Masama ang loob niya, ngunit pilit ding iwinaksi para gumaan ang nararamdaman. Ngunit kung saan nagsisimula na rin siyang makabangon, doon lang nalaman ng babae na ang amo pala sa pinagtatrabahuang kumpanya ay walang iba kundi si Trojan. Gulat na gulat siya nang umakyat sa opisina nito upang mag-mop ng sahig. Janitress ang babae sa kumpanyang ito at ilang linggo na siyang naroon. At ngayon lang naman niya nalaman. Look at you. Hindi ko alam na janitress ka pala sa kumpanya ko. Hindi ko alam na ikaw pala ang may-ari ng kumpanyang to. Talaga? O baka naman sinasadya mo talagang dito magtrabaho para makalapit sa akin? Kung sana totoo nga yun, pero hindi eh. Una pa lang hindi ko na alam na ikaw pala ang amo ko. Kung alam ko lang sana. Umingting agad ang panga ng lalaki. Kung sana ano? Bumagsak ang balikat niya. Pinili na lang ng babae na iwas-iwas ang nalalapit na namang pagtatalo nila. Sabi sa akin may kailangan ka raw. May papalinis ka? Saan ba para magawa ko na? Nagsimula siyang umikot ngunit agad na tumayo ang lalaki at galit na inilapag ang hawak na holder sa desk. Huwag mo nga ibahin ang topic, Estelia. Trojan naman. Please, gusto ko lang magtrabaho ng tahimik at mabilis. Kaya sana huwag mo na itong palakihin. Pagod na ako sa mga away. Halos manlabo ang mga mata niya nang sabihin yon. Mas lalo lang umigting ang panga ng lalaki at sandali pa, hindi niya inaasahan na ibabato nito ang flower vase na nasa desk. Tumama yon sa dingding dahilan kung bakit nabasag at nagkalat ang mga wasak na bahagi sa sahig. Damn it! Huwag mo akong daan-daanin sa paggawa kaawa mo. Wala siyang imik. Alam ng babae na kapag sagutin pa niya yon, para na rin siyang nagsaboy ng gasolina sa apoy. Lilinisin ko muna tong vase. Estelia. Hindi siya nakinig. Mabilis dinampot ng babae ang basag na bahagi kahit walang suot na gloves. Isang bagay lang ang hinihiling niya. Ang matapos yon para makaalis na sa harapan ng lalaki. Naririnig mo ba ako? Harapin mo nga ako. Nagpatuloy pa rin siya. Ngunit nang bigla na lang may tumunog na malakas sa kanyang likuran, napaigik ang babae dahilan kung bakit naaksidente siyang masugatan ng basag na vase. Are! Nakita yun ni Trojan dahilan kung bakit ito natigilan. Damn it! Ba't kasi hindi ka nag-iingat eh? Hindi ko naman sinasadya. Tinatlong hakbang lang nito ang pagitan nila at mabilis hinawakan ang palad ng dalaga.
Napalunok siya nang maramdaman ang malaki at mainit nitong kamay. Sabay ring bumalik sa isipan niya ang mga kaparehong senaryo noon kung paanong mag-alala ang lalaki. Bitiwan mo na nga. Kaya ko naman yung hapdi eh. Ano pa, huwag kang magulo. Okay nga lang ako nang bahalang gumamit nito. Insist niya. Ayaw na sana ng babae na mapalapit dito, kaya naman bahagya siyang umiwas na natigil din nang makitang gumuhit agad ang galit sa mukha nito. No, baka masugatan ka pa ulit. Careless ka pa naman kaya ako nang gagamot. Gumuhit din pagkatapos ang pag-aalala sa mukha nito. Napalunok siya at umangat ang tingin sa lalaki. Nagtagal ang tingin niya sa mga mata nitong puno ng pag-aalala. Pakiramdam ni Leah na nanaginip siya. Para bang nag-relapse ang alaalang 7 taon na ang nakakaraan kung saan malambing at mapagmahal pa sa kanya ang lalaki. Sa ilang beses nilang pagkikita mula nang makauwi siya, ngayon niya lang nakitang lumambuhot ang ekspresyon nito. Follow me. Nang maupo sa sofa, humabol din ito at may dalang first aid kit. Tahimik lang siya habang sinusuri kung may basag ba sa palad niya bago nilinisan at nilagyan ng bandage. Nakagat niya ang ibabang labi nang makaramdam ng kirot. Masakit yun. Masakit? Konti. Ulitin ko yung bandage sabihin mo masakit. Hindi na siya tumagon at tumango na lang. Nanibago siya sa paraan ng paggalaw nito. Punong-puno ng pag-iingat ang bawat kumpas nito. Ayan, malinis at safe na yung sugat mo. Maraming salamat. Nag-abala ka pa. Sana hindi mo na ako ginamot. Tiningnan lang siya nito sabay iwas ng tingin ang lalaki. Umigting din ang panga nito kaya tumayo na siya. Asa na pala yung papalinis mo? Gagawin ko na para matapos na ako. Ba't ka man nagmamadali ha? Kasi marami pa akong gagawin sa baba. Ako naman ang boss dito Kaya ba't ba natataranta ka? You should wait for my orders dahil ako naman ang masusunod. O di kaya nagsisinungaling ka lang, umiiwas ka sa akin. Yumuko siya. Nag-isip pa si Leah kung sasagutin niya ba yun at kalaunan ay sinagot niya rin. Galit ka sa akin, di ba? Kaya ayokong lalo ka pang mainis sa tuwing nakikita ako kaya hanggat maaari gusto kong tapusin yung trabaho ko dito. Nalaglag ang panga ni Trojan para bang natauhan ito sa sinabi niya. Nga pala, may hihilingin sana ako sa'yo. Kung tungkol sa anak ko yan, wag na dahil wala kang pag-asa, Esterlia. Mapait siyang ngumiti. Alam ko naman yun. Ang hihilingin ko sana ay wag mo akong sisantihin dito. Okay lang sa akin ang pagiging janitress basta may sahod. May pinag-iipunan kasi ako. Bago pa man siya matapos, bigla na lang ulit nandilim ang ekspresyon nito. Pinag-iipunan? Para sa lalaki mo? Hindi ako ganyan, Trojan. Matino akong babae. At if ever nga na lalaki yung pinag-iipunan ko, ba't galit ka? Hindi ba sabi mo wala na tayo? Sige na. Bago pa lumaki ulit yung pagtatalong to, lalabas na lang ako. Mabilis niyang tinalikuran ang lalaki. Kahit nang galit at may bahid ng utos nito, pinatigil niya ang ginagawa niya. Pagbukas ng pintuan, sakto namang bumungad ang girlfriend nitong si Charmaine kaya gumapang ang pait sa kanyang sistema. Babe, how was your day? Hindi na siya nakinig sa landian ng mga ito at dumiretsyong pababa na. Sa loob ng ilang linggo, walang narinig ang babae kundi compliments sa girlfriend ng lalaki. Maganda raw, sexy at mabait si Charmaine na tsak bagay sa boss nila. Palagi rin itong bumibisita kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. Tahimik lang at hindi nakikisali sa asaran ng babae dahil sa loob-loob niya nasasaktan siya. Mahal pa niya ang lalaki. Kahit kailan hindi nawala ang nararamdaman niya para rito. Sila nga ang dahilan kung bakit sinikap niyang makatakas sa Dubai at makauwi rito, kaya normal lang na para siyang pinapatay sa sakit. Ang asawa at anak niya hindi na siya ang mahal. Ibang babae na ang binubuhusan ng pagmamahal ng mga ito. Anong tingin mo, Leah? Bagay ba silang dalawa? Aha. Sila Sir Trojan at Ma'am Charmaine, bagay ba? Siguro. Pareho naman silang maganda at gwapo. Tsaka mayaman, no? Yun ang sabi ko sa'yo bagay sila, no? Nakisali pa sa usapan ng ibang trabahante. Bagya pa siyang gulat nang mabanggit ang tungkol sa asawa nito. Di ba may unang asawa si Sir Trojan? Yung nanay ng anak nila? Kilala niyo ba? Anong chika? Ba't sila naghiwalay?
Ewan ko ron, pero rinig ko nag-abroad daw eh. Pero hindi na nagparamdam kasi sumama daw sa ibang lalaki. Inabando na yung mag-ama para lang sa lande at katinang katawan. Ay nako, mahirap pa raw ng panahon na yun ng amo natin. O di kinarma siya kasi umaman si sir nung iniwan siya. May ibang babae talaga na hindi matiis ang katinang katawan eh. Nalayo lang sa asawa at anak, kumirengking na. Hindi totoo yan. Pakiramdam ni Estrella, sinilaban siya ng apoy sa pag-iinit ng pakiramdam nang marinig ang usap-usapan ng mga kasama. Walang ideya ang mga ito kaya taka silang lumingon sa kanya. Okay ka lang, Lia? Aha? Tila binuhusan siya ng malamig na tubig at natauhan. Wala. Nadala lang ako ng iniisip ko, hindi ko sinasadya. Oh, ganun ba? O sige na nga, balik na tayo sa topic. Panigurado, wife material at bagay maging ina si Ma'am Charmaine, no? Kumpara dun sa nauna. Bait-bait na diba? Uy, teka, saan ka pupunta, Lia? Tipid siyang nagkibit balikat. Magpapahangin lang. Mabigat ang bawat hakbang ni Estrella habang umaakyat sa hagdan. Patungo siyang rooftop. Pagdating doon, nilabas niya lahat ng sama ng loob niya. Doon siya umiyak nang walang tigil sa paghapdi ng puso't katawan. Mabait siya at nandyan ang kailangan ni Trojan at Torre Franca ng karamay. Ano ba naman labang ko sa kanya? Paano kaya makukuha yung loob nila kung sira na yung tiwala nila sa akin? Ganito ba yung kapalaran ko? Maging miserable habang buhay? Lugmok na lugmok siya. Pagkatapos niyang umiyak, bumalik siya sa trabaho na parang wala lang. Walang bahid ng luha, walang bahid ng emosyon. Linisan mo ulit yung mga muebles sa opisina ko. Sige, sir. Ilang beses siyang pinatawag ng lalaki at pinalinis ang opisina nito. Ilang ulit ding tiniis ng babae ang selos habang pinagmamasdan itong kalandian si Charmaine. Minsan naghaharutan sila, minsan naman sabay pang kumakain o di kaya ay nagtatawanan. Walang dull moments sa dalawa na naiisip na niyang sinasadya ng mga ito kapag nandyan siya. After Benito, we'll eat sa labas kasama si Torre Franca, Trojan. Malambing at tila matinis ang boses ni Charmaine nang narinig niya. Naging linya agad ang labi niya. Everything you want, Charmaine. Ikaw talaga. You never fail to amaze me. I really love you, Trojan. Sana hindi na masira ang relasyon natin ito ngayong binuksan mo na ang puso mo para sa akin. Sino ba namang hindi? Nandyan ka nung mga panahong kailangan kita. Nagpakaina ka sa anak ko. Kaya malaking pasasalamat ko sa'yo. Ikumpara sa normal nilang pag-uusap, malakas yun kaya naiintindihan na agad ni Lia ang gustong iparating ng lalaki. Nagpaparinig ito sa kanya. Malinis na lahat, sir. Tamad nito siyang binalingan ng tingin samantalang umirap naman si Charmaine. Pwede na ba akong lumabas? Palabasin mo na nga siya, Troj. Istorbo naman siya eh. Umigting ang panga ng lalaki. No, hindi pa tapos yung pinapagawa ko. Sa banyo, meron pa. Pwede namang mamaya na lang yan eh. I want to have some quality time with you. Sabat ng girlfriend nito. Kulang na lang umirap si Lia sa pagiging higad ng babae. Kulang na lang lumingkis ito sa lalaki at humalik. Ilagdag pa ang revealing clothes nito na parang pokpok. Tama si Ma'am Charmaine, sir. Mamaya na lang. Tumatanggi ka ba sa trabaho mo? Hindi naman. Gusto ko lang kayong bigyan ng quality time. Maglambingan. Baka naman kasi nakakaistorbo na ako sa inyo, di ba? Nakita niyang lumaki ang ngisi nito, kaya naman sumuko na siya at sinunod ang huling utos nito. Pumasok sa banyo si Lia at nakita ang nagkalat na kondom doon. Bumigat na naman ang loob niya. Ay, gagong yun talaga. Nagigigil ako. Masakit sa kanya ang makitang may kalandian ito. Ngunit mas masakit makita ang napakaraming kondom na nagkalat sa sahig. Kung gaano karami yon, alam niyang ganun din karami ang ginawa nitong kahalayan sa loob. Kung sana totoo na lang na may lalaki ako para maramdaman din yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Oh, ba't ko umiyak? Kulang na lang napatalo ng babae nang biglang pumasok sa banyo yung lalaki.
Hinarangan ito ang pintuan at pilyong ngumisi sa kanya. Samantala wala na si Charmaine sa desk. Ano ginagawa mo rito? Nasaan si Charmaine? Akala ko kain kayo sa labas. Wala na, pinalis ko na. Naawa ako sa'yo eh. Kitang-kita kung paano mo itago yung pagsiselos mo. Hoy, hindi yan totoo. Huwag ka na magsinungaling. Humakbang ito dahilan kung bakit napaatras siya. Ngunit dahil hindi malapad ang banyo, naramdaman niya agad ang malamig na tiles sa kanyang likuran. Ano? Masakit bang makita kung may kalandian habang nandyan ka? Mahigpit nitong hinawakan ng siko niya at idiniin siya sa pader. Trojan, ano ba? Oo na nagsiselos ako. Pero sinusubukan ko na nga mag-move on eh. Hindi ko na pinipilit yung sarili ko sa'yo kaya ba't ginagawa mo pa to? Sarkastiko itong natawa ng malakas. Mag-move on ka? Nang ganun kabilis? Ano bang gusto mong gawin ko ha? Hindi ba ayaw mo na sa akin? Pinagtutulakan mo na ako kaya ba't pa ako lalapit ulit sa'yo? Tsaka ayoko nang masirang kasiyahan mo. Tama ka. Si Charmaine ang nandyan ang kailangan mo siya. Siya rin ang tumayong ina ng anak natin. Tanggap ko na yun, kaya pabayaan mo na lang sana ako mamuhay ng tahimik. Ang hinihiling ko lang sa'yo ay makasama yung anak natin, yun lang. Hindi pwede. Hindi ka pa nga naghihirap gaya ng paghihirap ko nun kaya lakas ng loob mong humingi ng karapatan. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan sa ginawa mo? Nasasaktan ako, Trojan. Bitawan mo nga ako! Para bang demonyo na humisi ang lalaki at sinunggaban siya ng halik. Natuliro siyang bigla. Ano ba? Sumubok siyang kumawala ngunit na-corner siya nito. Trojan! Bumuhos ang mainit na luha sa kanyang mukha. Kasabay noon ay ang pagbalik ng alaala niya nung kung saan masaya pa silang pamilya. Ikumpara mo dati, hindi na niya kilala ang lalaking kaharap niya ngayon. Sobrang bastos na nito. Bitawan mo ako, nasasaktan ako! Ba't ayaw mo? Hindi ba ito yung gusto mo? Malandi ka, di ba? Para bang tinakasan ng pag-iisip ang babae nang marinig yon. Napakasakit ng matawag na malandi ng taong binuhusan mo ng sobrang pagmamahal. Hindi na ikaw yung kilala kong Trojan. Hindi na ikaw yung dating mapagmahal na asawa ko. Nanginginig ang labi niya. Nanginig pati ang tuhod niya. Doon na paatras si Trojan at kumunot ang noo sa kanya. Baboy ka. Ang Trojan na nakilala ko hindi kayang gawin ang ginagawa mo ngayon. Hindi niya ako sasaktan, hindi niya ako pagbibintangan at higit sa lahat. Hindi niya ako pagsasabihan ng masasakit na salita. Hindi na ikaw yung dating nakilala ko. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaganito. Kasalanan ko ba talaga? Kasalanan mo. Nang sumama ka sa ibang lalaki at hindi na nagparamdam. Hindi ko rin alam na magagawa mo yun sa amin kaya halos masira yung bait ko. Nagtiwala ako sa'yo. Kaya magtataka kung bakit naging ganito ako. It's your fault, Estelia. Bumagsak ang buong katawan ni Leah. Nanlabo ang paningin niya. Kung ganon, hindi ganon katibay ang tiwala mo sa akin. Dahil sa kwentong yun naniwala ka agad nang walang basihan. Ganun ba talaga yung tingin mo sa akin, ha? Alam mong ikaw lang ang lalaking mahal ko. Sa'yo ko binigay lahat, kaya ang sakit-sakit na ganito rin pala yung kahihinat na ng mga sakripisyo ko. Tiningnan nito siya na para bang siya ang pinakasinungaling na babae sa buong mundo. Anong ibig mo iparating, ha? Na hindi totoo yun? Huwag mo binibilog yung ulo ko. Umiling siya kahit nanghihina. Tumayo si Leah upang makaharap ito. Humakbang siya at tiningala ang lalaki. Siniguro niyang nakatitig siya sa mga mata nito dahil alam niyang sa pamamagitan ng tingin, malalaman nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Noong una pa lang akong pumunta sa bahay mo, nagmakaawa na akong magpapaliwanag kung bakit ako nawala ng 6 na taon. Pero ayaw mo, di ba? Naging sarado yung pandinig mo dahil sa sobrang galit. Kaya sana ngayon bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan ng lahat ng sinabi mo sa akin ay mali. Tignan mo ako sa mata.
Napalinok ang lalaki. Hindi ito nakapagsalita ngunit umiigting ang panga, tila ba nalililo sa pagtititig sa kanya. Nang maramdaman niyang tumahimik na ang lalaki, doon unti-unting binuksan ng babae ang butones ng suot na damit, dahilan kung bakit naiwan ang suot na bra. Sumunod ang tingin doon ng lalaki habang mabilis na tumataas baba ang Adam's apple niya. Sa pag-iisip na ibang ibig niyang iparating, nanlaki ang mga mata ni Trojan nang dumantay ang tingin nito sa dibdib, braso at tiyan niya. Malalaking pasa at sugat ang naroon. Ba't ang dami mong pasa? Mapait siyang ngumiti. Ba't ang dami mong sugat, Astelia? Hindi siya natapos doon dahil hinubad din ng babae ang suot na pants kaya naiwan lang ang suot niya, panty niya. Doon, mas lalong nabulagta ang lalaki nang makita ang malalaking bakas ng mga paso at pasa sa kanyang hita. Damn it, Leah! Ano nangyari sa'yo sa Dubai? Ba't puno ng sugat at pasa yung katawan mo? Leah, hindi magandang biro to ah. Damn it, this is real. May kung ano nang humarang sa kanyang lalamunan. Kinidnap ako at hinostage ng mga amo ko sa Dubai. Hindi totoong sumama ako sa ibang lalaki dahil sa loob ng 6 na taon na wala ako. Nagtulo ko sa basement ng mansyon nila. Araw-araw, sinasaktan at pinapahirapan pa ako. Hindi ko na alam sa mga panahong yun kung bahay pa ba yun o impyerno. Kaya Trojan, naniniwala ka pa ba na nagtaksil ako sa'yo? Hindi maaari to. Mabilis na kumuyom ang mga kamay ng lalaki. Napaatras din ito at tiningnan siya na parabang takot na takot itong makita ang kabuuan niya. Maswerte pa nga ako na nakatakas dahil kung hindi, kahon na lang na nasa loob yung bangkay ko yung makikita nyo. Namutawi ang nakamamatay na katahimikan sa pagitan nito. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi naging payapa ang lalaki. Lalo na ang ekspresyon sa mukha ni Trojan at ang pagbuhos ng emosyon sa sistema nito. Hindi makapaniwala ang lalaki sa nalaman niya. Para bang nakakita ito ng multo. Yung klase ng multo na pinakakinatatakutan niya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Alam ko at naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Kung bakit galit na galit ka sa akin. Hindi biro ang sakit ng pagtaksilan ng isang mahal sa buhay. Ngunit kahit isang beses ba sa mga panahong yun, naisip mo man lang ba yung kalagayan ko? Kung umihinga pa ba ako? Kasi ako, Trojan, kayo pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob para malampasan yung impyernong dinanas ko. Estelia. Tanging pangalan lang niya ang nabanggit nito, ngunit ramdam na ramdam niya ang sakit doon. Hindi ko alam na yun yung nangyari sa'yo. It's okay. At least alam mo na kung anong totoo. At least ngayon, alam mo na kung bakit nagselos pa rin ako. At gusto ko makilala ako ng anak ko. Kahit yun na lang, Trojan. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiramdam ng lalaki, hindi ito makagalaw sa pag-usig ng hindi matawarang konsensya. Napahawak na lang ito sa baba at malakas na sinuntok ang pader, dahilan kung bakit nasugatan ang kamao nito. Hindi na ako umaasa na magkabalikan tayo dahil nakamove on ka rin naman na. Ngayong alam mo na ang katotohanan. Hinihiling ko lang na huwag mong ipag-guide sa akin si Torre Franca. Dugot pawis ko siya. Importante sa lahat ng bagay sa akin ang anak ko. Napatitig ito sa kanya at sa pagkakataong yun,
Puno na ng luha ang mga mata ng lalaki. Ganon din siya, ngunit mas nangingibabaw ang pakiramdam ng kagaanan matapos niyang aminin ang totoo. Dahil sa wakas, alam na ng babae na wala na siyang tinatago sa dibdib. Wala na siyang dapat linawin pa rito dahil tapos na. Kung ayaw mo pa rin maniwala sa akin, di kita pipilitin. Maiwan na kita. Nilagpasan ng babae ang nanghihinang lalaki. Wala itong naging tugon, ngunit sinikap nitong abutin ng braso niya na mabilis ding winaksi ng babae at lumabas ng mabilis. Naiwan sa loob ng banyo si Trojan na punong-puno ng pagsisisi. Iniusig na ito ng konsensya, galit sa sarili at awa para sa naranasan ng asawa. I never thought. Hindi ko naisip na yun ang totoong nangyari sa kanya. Napakagago ko. Muli nitong sinuntok ang pader. Walang pakialam ang lalaki kung ma-fractured man ang buto niya dahil sa pamamagitan nun lamang mababawasan ang nararamdaman niya. Mabigat din ang kamay na pinunasan ni Esterlia ang luhang tumulo sa pisngi niya. Kung kailan nakalabas na siya ng opisina nito, doon lang bumuhos na parang talon ang mga luha niya. Ba't ba ako umiiyak? Dapat nga masaya ako kasi nasabi ko na yung totoo eh. Dapat nga gumaan na ng tuluyan yung pakiramdam ko. Kahit may dinadala, hindi hinayaang makaapekto sa trabaho ng babae ang problema. Nagtrabaho pa rin siya hanggang katapusan ng linggo kung saan napagdesisyonan na niyang mag-resign. Para din to sa ikatatahimik naming dalawa. Mas mainam na hindi kayo magkita para hindi na lumaki yung gusot. Pinasa na lamang niya sa sekretarya ang letter. Mula nang magkaroon ng komprontasyon sa pagitan nilang dalawa, nawala na siya ng balita rito. Hindi na sila nagkita o nag-cruise ang kanilang mga landas. Tanging si Charmaine lang ang nakita niya na umiiyak habang pababa ng elevator. Oh, di ba si Ma'am Charmaine yun? Ba't siya umiiyak? Galing siya sa opisina ni Sir Trojan, di ba? Oo, baka nag-away sila. Parang imposible naman yata yun. Kasi sobrang perfect ng relasyon nila eh. Sobrang sweet kaya ng dalawang yun. Tumayo na si Leah at isinara ang locker. Tapos na niyang kunin ng lahat ng gamit sabay tingin sa mga kasama. Aalis ka na talaga, Leah? Biglang nalungkot ang mga ito matapos maalala na aalis na nga talaga siya. Sa nakalipas na ilang buwan ay naging kasundo rin naman niya ang mga ito kaya nagpapasalamat siya kahit papano. Kailangan eh. Ay, nakakalungkot naman. Pero kung yan ang makakabuti para sa'yo, susuportahan ka na lang namin. Eh sino ba naman kasi ang gustong magtagal sa pagiging janitor, diba? Bata ka pa at malayong mararating kaya sana wag mong hadlangan ang sarili mo at wag mong pahirapan ang loob mo, ha? Maraming salamat sa inyo, ha. Sige, alis na ako. Yon ang huling bilin niya matapos lisanin ang kumpanya ni Trojan. Nakapag-isip-isip na siya. Gusto niyang magsimulang muli. Akala ng babae kung magsisimula siya sa ibaba, magiging madali lang lahat. Ngunit na-realize niyang hindi sa lahat ng bagay kailangan mong magsakripisyo. 6 na buwan na ang nakakaraan bago siya makauwi ng Pilipinas. Aksidenteng nakuha ng babae ang pera ng mga amo ng tumakas matapos niyang suotin ang jacket nito kung saan nakalagay ang tseke. Naglalaman yon ng 20 milyon. Gulat na gulat siya nung una at hindi makapaniwala ngunit nang itanong niya sa bangko. Totoo at legit iyon. Nagdesisyon siyang itago ang pera dahil hindi sa kanya. Inisip niyang makakaya niyang mag-survive ng walang pera lalo pa at hindi naman sa kanya. Pero hindi rin pala niya kaya. Ang realidad ng buhay, kung wala kang pera, kawawa ka. Kaya naman, nagdesisyon siyang gamitin na yon sa wakas. Pera ko na rin to. Bayad sa 6 na taong pang-aalila nila sa akin at sa lahat ng torture na naranasan ko. Kung tutusin nga kulang pa to eh. Kaya hindi ako magsisising gamitin to. Tumingala siya at pumikit. Kung ito na hong kapalit sa lahat ng paghihirap mo sa akin, Lord, masaya ko tong tatanggapin.
Winidraw ng babae ang pera at sa mabilis na panahon ay yumaman siya. Hindi niya kinalimutan ang pinsan na kumupkop at tinulungan siya. Ngunit may isa pang hiling ang babae, ang makausap ang anak. Kaya naman, lula ng bagong sasakyan niya, pinuntahan ng babae ang anak sa paaralan nito. Ngunit laking gulat niya sa nasaksihan. I'm sorry, Tita Charmaine. Hindi ko sinasadyang matapunan ng ice cream yung damit niyo. Nakita niya ang anak na pilit pinupunasan ang puting damit ni Charmaine na nabahiran ng ube. Laking gulat ni Leah nang makita kung paanong itinulak ng babae ang anak at dinuro na parang maruming nilalang. Ano ba, lumayo ka nga sa akin, naiirita ako sa'yo. Such a clumsy, spoiled girl. Hindi kasi nag-iingat eh. Kaya mo bang palitan tong branded na damit ko, ha? Tita, pasensya na po. Hindi ko talaga sinasadya. Ewan ko sa'yo. Pagod na ako makibagay sa'yo, no? Kung hindi ko lang gusto makuha ang loob ni Trojan, akala mo ba pipilitin ko yung sarili ko makibagay sa'yo? You spoiled child and grata. Pagod na ako makipagplastikan at magpanggap na mabait sa'yo katulad na lang ng ama mo. Pagkatapos akong gamitin, ibabasura ako. Nag-init ang mga kamay niya nang marinig yun. Kitang-kita niya ang ginawa nito kaya naman parang flash ang paghakbang niya at mabilis na nakalapit sa kanila. Sakto lang bago pa man masampal ni Charmaine si Torre ay naunahan na niya itong sampalin ng malakas. Huwag mong sasaktan ng anak ko, ha? Namutawi sa buong paligid ang boses niya, dahilan kung bakit gulat na napahawak sa pisngi ang babae samantalang nanlaki naman ang mga mata ng anak. Anong ginagawa mo rito, ha? Wala kang karapatang sumali sa usapan namin ni Torre. Muli niyang sinampal si Charmaine at bawat pagtama ng kamay niya rito, matigas siyang nagsalita. Ikaw ang walang karapatang pagsalita ng anak ko. Para malaman mo, ako ang nanay niya at ang nagluwal sa kanya kaya ang lakas naman ang loob na pagsabihan mo siyang spoiled at ingrata na parang sarili mong anak. How dare you slap me? Kulang pa yan. Kung alam ko lang na matagal ka na palang may masamang pakay sa anak ko, hindi ko hahayaan na mapalapit siya sa'yo. Akala ko pa naman nung una mabait ka. Pero isang lobo ka lang palang nagtatago sa balat ng tupa. Ikaw pa talaga nagsabi niyan. Hindi ba ikaw ang may restriction order kay Torre, ha? Ang lakas ng loob mong magpakita dito. Wala ka namang karapatan sa kanya. Oo, malakas nga ang loob ko kaya ngayon mo ko hamunin. Dahil hindi ako magpapatalo basta anak ko ang usapan dito. Nawala lang ako pero hindi ako mawawala ng karapatan sa kanya. Talaga ba? Sasampahan kita ng kaso. Go on, Estelia. May pera ka ba? Sa pagkakaalam ko, isang mahirap na malanding babae na sumama sa ibang lalaki ka lang. Kaya ang lakas naman ng loob mo. Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Sarkastiko namang humalakak si Leah. Nilingon niya ang anak na nanginginig sa takot kaya hinawakan niya ito at ngumiti. Yun ang pagkakaalam mo dahil nagkamali ka ng binangga. Ilang taon akong lumaban sa kamatayan para kay Torre kaya humanda ka sa akin. Dahil sisiguraduhin kong mananagot ka sa pananakit mo sa kanya. Hindi naniniwala ang babae noong una ngunit nang makitang hindi siya nagbibiro at ang nakaparadang sasakyan sa likuran niya ay nakumbinsi ito. Nakita niya kung paano gumuhit ang takot sa mukha ng babae. Sandali pa, naramdaman niyang yumakap ang anak na babae sa hita niya habang umiiyak. Pakiramdam ni Leah, winarak ang puso niya habang nakikita itong umiiyak at natatakot. Ngunit may parte sa kanyang masaya dahil sa wakas, tinawag nito siyang, Mama! Huwag ka matakot anak ko, nandito na palagi si Mama ha, para protektahan ka. Hindi ko hahayaang i-take advantage ka ng babaeng to. Maraming salamat Mama, dumating ka, niligtas mo ko. Hinaplos niya ang ulo nito sabay halik sa noo. Tama po ba yung narinig ko Mama? Mayaman ka na daw? Hinaplos niya ang kamay ni Torre at marahang pinisil yun. Gumuhit ang isang tamang ngiti sa kanyang labi. Oo anak, pasensya na kung natagalan si Mama ha, pero hindi ko nahahayaang saktan ka nitong babaeng to. Ngayong may pera na ako, hindi na rin nila ako maaapi.
Ginawa ko ang lahat ng to para sa'yo. Kaya kung yumaman man ako dahil yun sa pagmamahal ko sa'yo, anak. Sarkastikong humalakak ulit si Charmaine. Naalala niya na naroon pala ito. Humarap si Leah. Akala mo ba natatakot ako sa'yo dahil mayaman ka na? Anong laban mo kay Trojan, ha? Isusumbong kita sa kanya at malalagot kapag nalaman niyang pinuntahan mo si Torre dito. Hindi ako makapaniwala na sa isang babaeng tulad mo lang ipinagkatiwala ni Trojan yung anak namin. Hindi rin ako makapaniwala na kaya mo magpanggap na perpekto at mabait kahit demonyo ka naman pala talaga. Pero sige lang, may kalalagyan ka rin, Charmaine. Mas lalo lang nagdilim ang pagtitig niya kay Charmaine. Sakto namang pagkabanggit nito ng pangalan ng lalaki, dumating ito na kunot ang noo. Estelia, Charmaine, anong nangyayari? Papa! Mabilis na tumakbo si Torre nang makita ang ama sabay iyak dito. Nagtatakang tinanong nito ang bata at doon sinabi ni Torre ang nangyari. Tinulak po ako ni Tita Charmaine kaya muntikan na po akong sampalin, Papa. Kung nag-iba man ang ugali ni Trojan, hindi naman nagbago ang pakikitungo nito sa anak nila. Prinsesa kung ituring ito ng lalaki at mahal na mahal. Totoo ba yun, Charmaine? Sinaktan mo ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ng babae dahil hindi nito inaasahan na uusigin siya ng lalaki. That's not true. Nagka-misunderstanding lang kaya kanina akala ni Torre tinulak ko siya. Napakasinungaling mo, Charmaine. Agad na sabat niya. Huwag kang sumali dito, Leah. Wala kang pakialam sa usapan namin magpamilya. Magpamilya? Bongga ka naman kung managinip. Ano ba? Itigil nyo na nga yan. Totoo bang hindi sinasadya ng tita ni Charmaine mong pagtulak sa'yo, anak? Papa? Ano ba, Trojan? Mas paniniwalaan mo pa yung babae mo kaysa sa anak natin? Nakita ko mismo, tinulak niya at muntik niya ng sampalin si Torre kung hindi lang ako dumating. Tiningnan niya lang ito at binalingan ang bata. Si Charmaine ay nagsimulang ngumisi ayon sa reaksyon ng lalaki. Tila hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Anak, please tell me, talaga bang sinaktan ka ng tita Charmaine mo? Oo, Papa. Hindi po ako nagsisinungaling. Aksidente ko pong natapunan ng ice cream yung damit niya. Tapos humingi po ako ng sorry kaya lang nag-alit siya tapos tinulak niya po ako. Buti na lang po dumating si Mama. Oh, come on! Don't believe them! Nakuha na ni Leah ang loob ni Torre kaya binibilog niya ang utak ng anak mo. Huwag kang maniwala sa kanya dahil sinisira niya lang ang relasyon natin. Tumayo ng tuwid ang lalaki at hinarap sila. Tahimik si Leah at gusto na lang sampalin ito dahil naniniwala pa sa babae ngunit minabuti niyang tumahimik. Charmaine, anito. Naniniwala ka na ba sa akin? Ako ba yung pinili mo? Naku, salamat talaga. Hindi ako nagkamaling mahalin ka kasi alam ko may intindihan mo ko eh. May guhit ng excitement sa tono nito. Siya naman at ang anak ay mabilis na nadismaya ngunit isang karugtong ang hindi niya inaasahang sasabihin ng lalaki. Nung nagawa mo akong lokohin ng ilang taon, natanggap ko na. At kaya kita binigyan ng pagkakataon. Ngunit nang saktan mo yung anak ko, yun yung hindi ko mapapatawad. Doon tayo magkakatalo. Trojan, hindi, it's not true. Huwag kang maniwala sa pambibilog ng ex mo. Alam ko na ngayon ang totoong kulay mo. I thought you were genuine. That you truly love my daughter. Hindi pala. Lumayas ka na sa harapan ko at baka ano pa maggawa ko sa'yo. Sapat na yung pagsira mo sa relasyon namin mag-asawa. At wag na wag yung anak ko. Trudge naman. Sabi ko umalis ka na. Napuno na ako sa'yo ha. Wag ka na magpapakita sa akin dahil baka mapakulong pa kita. At hindi ako magdadalawang isip. Hindi alam ni Leah, ngunit namalaya na lang niya ang sariling ngumingiti. Pakiramdam ng babae, gumaan ang pakiramdam niya matapos malamang nasa tamang katinoan pa rin pala si Trojan. Mas mahal pa rin pala nito ang kanilang anak. Lumuhod at nagmakaawa si Charmaine, ngunit umiwas lang ng tingin ang lalaki. Trojan, sabi ko umalis ka na. Huwag mong ubusin ang pasensya ko ha. Munti ka na rin itong matulak ng lalaki dahil lakas loob na yumakap ang babae kahit pinapaalis na siya. Walang nagawa si Charmaine kundi umiyak at ngumawa ng pumasok ng sasakyan. Ayaw nitong makulong kaya minabuti niyang umalis na at hindi na magpakita pa. Bago pumanhik may iniwan pang salita ang babae. Hindi magiging masaya ang pamilya niyo! Tinataga ako sa bato yan! Pagkatapos niyo akong gamitin, babasura mo ako na parang gamit?
kahit kailan hindi kita ginamit. Kusa kang lumapit sa amin at pinagpilitan mo yung sarili mo sa akin kahit ilang beses kong sabihin sa'yo na wala kang mapapala. Alam mo, una pa lang hindi na kita gusto eh. Loyal ako sa asawa ko. Tarantado ka pala eh. Pagkatapos ng sinakripisyo ko sa inyo, ganito lang ibabalik mo sa akin? Sinaktan mo yung anak ko. Kaya hanggang dyan ka na lang. Tama na, dahil kung hindi, tatawag ako ng pulis. Mabilis na humarurot ng sasakyan ng babae. Naiwan silang tatlo. Doon lang nakaginhawa ng maluwag si Leah at tiningnan niya ang kanyang anak. Akala niya hindi na ito muling lalapit sa kanya, ngunit nagulat siya nang tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap. Mama! Anak, ay nako. Namiss po kita. Miss na miss, sorry po kung naging masama ako nung una. Pinagsisisian ko na pong nagtanim ako ng sama ng loob sa inyo. Ay nako anak. Gumaan ng tuluyan ang pakiramdam ni Estelia. Sana hindi ka na po galit sa akin, Mama. Pero kung oo, okay lang naman po kasi ilang beses ako naging masama at ilang beses din po akong hihingi ng tawad sa inyo. Alam ko po yung lahat. Sinabi na po sa akin ni Papa yung mga pinagdaanan niyo sa Saudi. Kaya sorry, Mama. Kailanman hindi ako magtatanim ng galit sa iyo, anak. Sa inyo ng Papa mo. Sinulyapan niya si Trojan na nanlalambot na rin ang kaninang galit na ekspresyon. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Wala nang nakalabas na salita sa labi ng anak dahil maigpit nitong niyakap ang ina. Tumagal pa ito at nagkatitigan silang dalawa ni Trojan na alam niyang gusto na siyang kausapin. Para kay Leah, tanggap na niyang hindi muling mabubuo ang pamilya niya. Masaya na siyang kinilala siya ng anak niya bilang ina. Sino ba naman ako para maghangad pa ng sobra sa binigay ng Diyos? Anya sa isipan. Pagkatapos ng ilang minuto, humiwalay na si Tore at ngumiti sa kanya. Sakto ring dumating ang pinsan niyang si Herjen at ang kapatid ni Trojan na si Monique. Kaya napunta ron ang bata. Naiwan silang dalawa ni Trojan at gumapang muli ang kaba sa dibdib niya nang humakbang ito papalapit. Estelia, hindi siya nakapagsalita lalo pa nang abutin nito ang kamay niya at inangat. Sampalin mo ko, suntukin mo ko. Nang mabawasan man lang yung kasalanan ko sa'yo. Alam mo namang hindi ko magagawa yan. Sige na, para mabawasan man lang yung sakit na nararamdaman mo sa mga salitang sinabi ko. Hindi ko alam. I was blinded by my hatred na hindi ko nakita yung totoong nangyari sa'yo. I failed to realize that you're not going to cheat on me. Naging mahina ako. Hindi ko na panindigan yung pangako kong sinabi ko sa'yo nung kinasal tayo. Kaya deserve kong saktan mo. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Inamin ko na saktan nga ako sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. Para akong piniraso ng ilang ulit. Pero hindi ako ganong klase ng tao na kaya kang isumpa, Trojan. Mahal na mahal kita para magawa yon. Bigla na lang may tumulong luha sa mata ng lalaki. Namumula na ang mga mata nito. Para bang hindi nito matanggap na nagawa pa rin niyang magpatawad sa kabila ng masasakit at hindi katanggap-tanggap na salitang binitiwan niya. Napakabait mo. Hindi ka pa rin nagbabago. Unti-unting umangat ang gilid ng labi niya at pinunasan ng babae ang luha nito. Oo naman. Ugali ko na yon na hindi na magbabago. Ang swerte ko sa'yo. Wala man sa plano niya, niyakap ni Leah si Trojan at marahang hinaplos ang likuran. Tahan na, okay? Hindi ako galit sa'yo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam kasi ng babae na walang magandang maidudulot ang pagtatanim ng sama ng loob. Maliban sa nasisira nitong kabaitan mo, ikaw rin lang mismo ang maapektuhan at hinahadlangan ang mga bagay na hindi mo kayang makita dahil nabulag ka na ng galit. Sa madaling salita, walang magandang dulot ang pagtatanim ng galit sa puso. What you said was the result of what you thought to be. Bilang tao na sa nature na rin ang mag-react ng negatibo kapag tayo ay nasasaktan. Sa sitwasyon mo, naniwala ka sa paninira ni Charmaine. Kaya nilamon ka ng kasamaan. Pero 'di ba, kung hindi ka nakaranas noon, hindi ka magsusumikap. O tingnan mo, ang layo na ng narating mo.
Yumaman ka, gumanda ang buhay niyo ng anak natin. Pinagdikit niya ang noo nila. Nangungusap ang mga matang, tinitingnan niya ang lalaki at tinitingnan din siya nito. Pero iba pa rin kung kasama ka namin sa mga panahong yon. It might have been easy and not rough. Naiintindihan ko, but it was meant to be like that. Ang mahalaga, nandito na tayo sa dulo, di ba? Tama ka. Mahal na mahal kita, Estalia. Niyakap ng kagalakan ang kanyang buong pagkatao. Kanina lang, kontento na siyang makuha ang loob ni Torre. Hindi na siya humihiling ng sobra pa. Pero ito naman ang lalaki, bigla na lang umamin ng I love you. Mahal din kita. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan nila. Malakas na napatili ang pamilya nilang nakasaksi. Ay, salamat muli nang nagkaayos ang pamilya niyo. Masaya ako para sa inyo. Nasira man dahil sa isang maling paratang, masaya ako na nagkaayos na kayo. Totoo nga kapag kayo talaga, pilit man kayong paglayuin ng panahon. Doon na rin ipinagtapat ng lalaki ang totoong namamagitan sa kanila ni Charmaine. Ang totoo, matagal na pala nitong tinatanggihan ng babae ngunit mapilit ito at dahil nakuha ang loob ni Torre, hinayaan ni Trojan hanggang sa dumating siya at dahil sa sama ng loob. Ginamit nito si Charmaine upang pagsilosin siya. Ang lahat ng yon ay peke lang. Yung condom sa CR, props lang yon. Yung masasaya nilang moments ni Charmaine sa opisina, peke rin. Sa tuwing umaalis daw siya, pinapaalis din ito ang babae. Dahilan kung bakit lumaki ang galit sa kanya ni Charmaine. Marahan niyang tinampal ang balikat ng asawa. Ay, ikaw talaga. Hindi ko alam na kaya mo palang gawin yun, yung pagselosin ako. Pasensya na, I was out of my mind back then, pero pinapangako kong hindi ko na uulitin yun. Mabuti! Kasi mula ngayon, hindi ko na rin hahayaang magkalayo ang pamilya natin. Sa muling pagbalik ng mainit na pagmamahalan sa dibdib ng bawat isa, naging matibay muli ang pundasyon ng pamilyang dati nilang itinayo. Naging masaya si Estelia, ang asawa't anak at ang kahit mga kapamilya nila. Hindi rin naman nabigo si Trojan na kunin muli ang loob niya. Naging mas malambing, expressive at vocal ang lalaki sa nararamdaman nito. Nakita rin niya ang effort nito. Mula nang magkaayos sila, sa mansyon na siya tumira at bawat hapon sa pag-uwi ng lalaki, hindi ito nabibigong igala sila ng anak sa labas. Bawat umaga naman, pinagluluto nito siya. Ay, ang sipag naman ng asawa ko. Nakangiting saad niya sa umaga nang magising na naabutang inihahanda nito ang agahan nila. Oo naman, ang swerte ko kaya sa asawa ko kaya dapat lang pagsilbihan ko siya. I love you. I love you too. Ramdam niyang mas naging gentle ang lalaki sa kanya dahil na rin siguro sa pinagdaanan niya sa Dubai na naging sweet at gentle ito sa kanya. Pagkatapos ng recognition ceremony ni Torre ng taong yon, lumabas sila ng bansa para magbakasyon. Ilang buwan matapos ay umuwi sila dala ng isang magandang balita. Sa harap ng mga kaklase, galak na ipinakilala ni Torre ang mga magulang. Talagang hinatid nila ang panganay na anak para maramdaman nito na mahal nila ito. Magandang araw. Ako nga pala si Torre Franca Leviste. Sa likuran ko po ay ang gwapong papa ko na si Trojan Leviste at ang magandang mama ko na si Estelia Leviste. Gusto ko rin po kayong ipakilala sa future younger brother ko na nandito na kay mama pa lang. Si Troylan po ang itatawag namin sa aming junior. Marahang hinaplos ni Trojan ang tiyan ng kanyang asawa. Pang 10 haplos mo na to ngayong araw ha. Gusto ko lang namang maramdamang safe si Junior. Tahimik siyang napahagikgik. Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga pala yung mga magulang ni Torre. Sa paglipas ng araw, lalo lamang lumalaki ang excitement sa sistema nilang lahat. Alam na nilang lalaki ang pinagbubuntis niya kaya itsura naman ito ang pinag-uusapan nila. Ano kayo magiging itsura ni Junior paglabas niya, no? Magiging kamukha ba niya si Leah o si Trojan? Ay, tingin ko si Trojan na magiging kamukha kasi sabi nila kung sino raw ang grabe magmahal sa mag-asawa, yun ang makukuha ang mukha ng bata. Kayo grabe naman ang pagmamahal ko kay Trojan Hindi nga lang halata pero ako pa nga yata yung sobrang magmahal sa amin eh. Protesta niya, inirapan siya ng pinsang si Herjen. Girl, nakikita mo ba kung gaano kakamahal ang asawa mo?
Kung paano kanya tingnan, yung mga efforts niya, yung mga ginagawa niya sa'yo. No offense, pero mas mahal ka niya kaysa sa mahal mo siya, ano? Napahalakak siya at sumuko na lang kasi na-realize din naman niya ang sinabi ng pinsan. Swerte talaga ng babae kapag mas mahal siya ng lalaki. Ay, true yan, Monique. Malakas na namutawi ang tawanan at asaran nila sa sala. Ilang minuto ay dumating din naman si Torre na sinundo ng papa nito. Mama, may regalo kami ni Papa para sa'yo. Ano yan, ha? Tcharan! Galak na ipinakita ng unika iha nila ang hand-woven na crochet jacket para sa kanilang buong pamilya. Galak na galak siya dahil pati si Junior meron din. Project po kasi namin to sa art kaya naisipan kong gawin yung buong family natin. Ganda, no? Oo anak, sobrang ganda. Ay, talented ng panganay natin, mahal. Kaya nga, mahal, nagmana sa'yo. Pareho kayong talented. Ilang buwan nang lumipas at dumating na rin ang pinakahihintay nila. Dok, kumusta yung asawa ko? Is she okay? Or baby? How's her son? Kulang na lang takasan ng espiritu si Trojan dahil sa nerbiyos. Nanganak kasi ng madaling araw ang babae at unexpected na hindi nito mailabas ang bata kaya na-emergency cesarean siya. Huwag ka na mag-alala, Mr. Leviste. Your wife's alright. Ganun din ang anak nyo. Sa katunayan, healthy pa nga si baby. Si Mrs. naman, kasalukuyan nagpapahinga. Talaga? Nakahinga ng maliwag ang lalaki. Kung ganun, pwede na ba akong pumasok at makita siya, Dok? Of course, Mr. Leviste. Wala nang sinayang na panahon si Trojan. Agad itong pumasok at halos lumabas ang puso nang makita ang asawa at anak. Mahal ko, ang anak natin. Ngumiti si Lia. Okay ka lang? Narinig kita nagsisisigaw kanina sa labas ha. May nangyari ba sa'yo? Nahihiya itong napakamot ng batok. Wala naman. I was just nervous kaya napasigaw ako. Sigurado kang wala kang inaway sa labas ha. Parang may napagalitan ka pa kanina eh. Oo naman, wala mahal. Napahagikgik siya. Dun pa lang nababawi na ng babae ang enerhiya, ngunit napapatawa na agad siya ng asawa. Sumunod na dumating si Torre Franca at ang pamilya nila. Masaya sila dahil ligtas nang nakalabas si Junior. Mas masaya naman sila dahil halata ng makulit ito at mabait dahil palaging nakangiti. Palibasa, puro good vibes lang ang naramdaman niya nang nagbubuntis. Pinaglihi sa kasiyahan kaya naging smiley ang batang si Troylan. Sa pagdagdag ng bunso sa pamilya, mas tumibay pa ito at nakayang lagpasan ang mga hamon sa buhay. Ang pagpapatawad at ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon ay dalawang mahalagang regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili at sa iba. Kapag nagpapatawad tayo, napapalaya natin ang ating sarili mula sa bigat ng galit at sama ng loob at binubuksan natin ang daan para sa paggaling at kapayapaan. Ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon naman, gaya na lamang sa istorya ni Esterlia at Trojan, ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa kakayahan ng isang tao na magbago at maging mas mabuting tao. Hindi ito madali. Ngunit ang pagpili na magpatawad at magbigay ng ikalawang pagkakataon ay isang pagpapakita ng ating pag-ibig at habag. Tandaan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa nangyari o pagpapahintulot sa paulit-ulit na pang-aabuso. Ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang patutunguhan. Maglaan ng oras para isa yung sarili at hayaan ang proseso mangyari sa sarili nitong bilis. Ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon ay isang pagkakataon para sa pagbabago at paglago. Kapwa para sa taong nagkamali at para sa taong nagpatawad. Sa pamamagitan ng pagpili na magpatawad at magbigay ng ikalawang pagkakataon, nagpapakita tayo ng kabutihan at pag-asa sa mundo. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo. Kaya lagi nag-aabang